Mga bagay na kailangan mong gawin upang maging present ka lagi sa isipan ng isang lalaki. Sa madaling sabi, ikaw palagi ang iisipin ng isang lalaki, ikaw palagi ang kanyang laman ng isipan. So ito sa video ito mga kamamay, yan ang aking gagawa ng tips, gagawa ng remedyo kung kayo man sa inyong relasyon ay tipong nakalimutan na ng inyong mga partner. Hindi na ganun ka-concerned sa inyo. Hindi na kayo tinatanong, hindi na kayo kinakamusta. Alam kong masakit yan. Kung dati-rati naman ay okay naman kayo. Lagi kanyang tinatanong kung kumain ka na, lagi kanyang hinahanap-hanap, pero bakit ngayon? Tipong parang nabura ka na sa kanyang isipan. So sana sa puso niya nandiyan ka pa rin, pero sa video ito mga kamamay, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga bagay na po pwede mong gawin sa kanya o sa inyong relasyon upang ikaw na lang palagi ang kanyang iniisip-isip. Alam ko marami na namang kababaihan dito ang matutuwa at magiging excited sapagkat may bago na naman kayong matututunan na mga tips o kaya ay mga hack para sa ganon. Ang isang lalaki, gustuhin man nila o hindi, iisip-isipin kanila. So mga kamamay, kung gusto nyo po yung ganito klase ng love advice, huwag nyo sanang kalilimutan na mag-subscribe. Just click the subscribe button, notification bell, at syempre mag-like na rin kayo sa video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ihandog sa inyo. Kung napindot nyo na yung mga buttons na yan mga kamamay, maraming salamat na kaagad at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung po pwede mong gawin at mga tips na po pwede mong i-apply upang lagi kang isip-isipin ng isang lalaki? So number 1, minsan ka lang dapat nagme-message at nagpaparamdam sa kanya. Oo mga kamamay, kailangan sa isang relasyon, hindi mo kailangan na maghapon kayong magkausap. Hindi kailangan na maghapon kayong magka-chat, magka-text. Okay? So mga kamamay, sa isang relasyon, kailangan nagpapamiss din kayo sa bawat isa. Especially ikaw, babae, kung ikaw na lang palagi ay naglalaan ng oras para sa kanya. Ngayon, mapapansin mo na parang siya yung lumalayo. Siya yung nawawala ng oras sa iyo. Siya yung hindi nangangamusta ngayon. Kasi masyado kang maraming oras na ibinibigay sa kanya, which is pagdating sa pag-ibig, kung gusto mo na siyang maghabol sa iyo, na siyang maghanap ng atensyon mo, kailangan bawasan mo ang pagme-message at pagpaparamdam sa kanya mga kamamay. Huwag masyadong nakafocus. Kailangan unahin nyo rin mga kamamay yung mga bagay na dapat yung ginagawa. Kung kayo man is nagtatrabaho, mag-focus kayo sa trabaho. Kung totoong mahal kayo ng isang lalaki mga kamamay, maghihintay ang mga yan. At kung medyo alanganin naman yung kanyang nararamdaman sa iyo, ito na yung pagkakataon nyo para magpamiss sa kanila. Huwag kayo palagi magpaparamdam sa kanya na lagi nyo siyang hinahanap. Sapagkat kung lagi nyo siyang tinatanong, lagi nyo siyang hinahanap, lagi nyo silang kinakamusta, hindi na nga nagre-reply yung lalaki, puro kayo chat pa rin ng chat, sigurado ako mga kamamay, lalong lalayo ang loob niyan sa inyo. Dapat ang gawin nyo mga kamamay, pasabikin nyo. Yung tipong marami siyang pupwedeng itanong sa iyo. Yung tipong marami kayong pupwedeng pag-usapan at the end of the day. Hindi yung pares kayong may ginagawa, abot-abot ang chat mo, abot-abot ang tawag mo. Mali yun mga kamamay. Para isip-isipin ka ng isang lalaki at hindi ka mawala sa kanyang pag-iisip, kailangan magpamiss ka rin. At paano mangyayari yon? Bawasan mo ang pagpaparamdam at pagme-message sa kanya. Okay? So number 2, araw-araw ka dapat nag-aayos ng sarili mo. Yes mga kamamay, huwag mong isipin na baka pag nag-ayos ka is isipin niya na kung sino pinagpapagandahan mo. Huwag mong isipin yon. Gawin mo yung mga bagay na yan para sa sarili mo at para sa kanya. Sigurado ako mga kamamay, kaya hindi kayo iniisip ng isang lalaki ngayon? Sapagkat parang nakakalimutan mo na ang mag-ayos ng sarili mo. Puro ka kasi reklamo. Sasabihin mo sa kanya, ang dami na nating anak. Okay? Ang dami ko nang labahin. Ang dami ko nang gawain sa araw-araw. Huwag mo na akong paghanapan na makapag-aayos pa ako, na makapag-improve pa ako ng sarili. Huwag mong idahilan yan kamamay. Baka mamaya, hindi rin magdahilan ang lalaki at humanap siya ng iba. Okay? So, sana mga kamamay,
bigyan mo rin ng panahon ng sarili mo. Hindi naman hinihiling ng isang lalaki na to the highest level kang mag-ayos eh. Yung tipong ayusin mo yung sarili mo, mag-ayos ka, magpulbo ka, magsuklay ka naman kahit paano, mag-apply ka naman ng lotion, okay, maglinis ka naman ng katawan, o kaya naman i-improve mo yung skills mo sa pagluluto, yung skills mo sa mga bagay-bagay. So makakatulong yung mga kamamay upang lagi kang isip-isipin ng isang lalaki. Okay? Bago pa siya mag-isip ng ibang babae, kailangan ikaw munang isipin niya. At paano mangyayari yon? Kailangan mag-ayos ka, maglinis ka ng katawan, magpabango ka. Mahalaga yan mga kamamay. Sa isang babae, kailangan mapanatili nyo yung inyong aroma. Yung amoy na mabango, hindi yung amoy na amoy putok ha. Yung amoy na mabango na tipong hahanap-hanapin ka ng isang lalaki. Ang dami na yan ha. Yung lalasapin ka ng isang lalaki, panatilihin nyo yan. Mga girls, sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo ng isang signature na amoy sa ilong ng inyong mga partner. Okay? Tanungin nyo muna sila. Kung tanungin mo, honey, okay ba itong nabili kong pabango? Okay, ipaamoy mo sa kanya. Pag hindi okay sa kanya, mayroon kasing mabango, pero hindi mabango sa iba. Ang gusto nating mangyari dito is, hanap-hanapin mismo ng isang lalaki yung amoy na gusto niya para sa'yo. Kasi meron tayo minsang ini-apply na pabango, ang bango sa atin, pero pagdating sa kanya, ang baho. Hindi rin kayo hahanapin. Kaya ang kailangan dito, i-endorso mo sa kanya, tanungin mo siya, kumuha ka ng permiso kung ito bang pabangong ito is nakakaakit, mabango ba ito? At pag nag-oo siya, yun ang gawin mong basehan para maging signature o magkaroon ng trademark sa kanyang ilong ang amoy mo. Wag na wag mong papalitan mga kamamay. Tandaan yung mga girls, pag kayo is nakapili ng isang signature na pabango, kung maaari, wag na wag niyong papalitan ito. Sapagkat nasanay na dyan ng isang lalaki, nasanay na dyan ng isang tao na yan ang amoy mo. Kaya sa tuwing kayo ay magkikita, sa tuwing kayo ay magkakasama, yun agad ang tatatak sa kanyang isipan. Yun ang amoy mo. Yun ang signature mo. Kaya mga kamamay, kailangan yung mag-improve palagi, magpaganda sa araw-araw para lagi kang isip-isipin. Hindi naman siguro iisipin ng isang lalaki ang isang babaeng amoy putok. Ang baho, hindi naglilinis ng sarili. Di ba? So, bilang isang babae, kailangan alagaan mo ang sarili mo, ang amoy mo, ang hygiene mo. Okay? At the same time, ang buo mong sarili. Okay? So next, galingan mo pa sa kama. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, yan ang nature ng isang lalaki. Halos siguro lahat ng lalaki speaking, lahat ng lalaki, hindi kasama yung mga bakla Pag sinabing lalaki, mahilig sila sa ganitong klase ng nature. So galingan mo pa sa kama. Kung gusto mong isip-isipin ka palagi ng isang lalaki, i-improve mo pa yung galing mo dyan. Kung medyo nakukulangan sa'yo, tanungin mo. Or kaya naman, mag-experiment ka. Or i-monitor mo habang kayo is nagaganon, alamin mo kung ano yung part na talagang nagugustuhan niya. So doon ka mag-focus, doon mo pa mas galingan. Tandaan yung mga kamamay, sinasabi ng iba dyan, kamamay, ano naman parang napaka-basic naman yan. Parang hindi naman malaki yung maitutulong yan para ako'y laging isip-isipin. Mga kamamay, napakalaki po ng maitutulong nito kung ito po ay pagtutuunan nyo ng pansin. Akala nyo lang wala, pero meron mga kamamay. Okay? Subukan yung galingan. Kaya nga yung iba humahanap ng iba Kaya yung mga lalaki, yung ibang mga lalaki naghahanap ng iba kasi merong mas better pagdating sa ganitong aspeto. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, mas higitan nyo pa, mas galingan nyo pa. Sigurado ko, isip-isipin kayo ng isang lalaki at tipong hindi kanya iiwan kahit na ano pang mangyari. At yung iba dyan ng mga kalalakihan, kaya hindi makaalis, makawala, makabitaw sa isang relasyon dahil sa ganyang klase ng aspeto. Dahil magaling sa ganyan yung babae, dahil magaling sa ganito ang babae, kaya yung isang lalaki kahit medyo nahihirapan sa isang relasyon, kahit nasasaktan, hindi umaalis. Kaya ngayon yung sabihin mga kamamay sa akin kung hindi mahalaga yung galing o yung kakayahan ninyo pagdating sa kama. Okay? So next, maging masaya din sa iba. Oo mga kamamay. Anong ibig mo sabihin kamamay na maging masaya din sa iba? May partner na ako, may jowa na ako, may asawa na ako, tapos sabihin mo maging masaya pa rin sa iba? Mali yata naman yon. Ang ibig kong sabihin dito mga kamamay, magkaroon pa rin kayo ng buhay sa labas ng inyong relasyon. Huwag kayo puro na lang dyan sa inyong bahay. Huwag na lang puro siya,
puro kayong magkasama. Kailangan pinipilit nyo rin na lumabas ng bahay. Meron din kayong mga interest, meron din kayong pangangailangan na tipong mahanap nyo rin sa iba. For example, may outing. Okay? Sumama rin kayo sa outing. Para sa ganoon, makakasama nyo rin yung ibang tao. Kasi yung mga taong meron dyan sa inyong kapaligiran, yung inyong mga nakakasama, nakakasalubong tao, kaibigan, kamag-anak, yan din ang kukumpleto sa isang masayang pamumuhay. Kaya hindi po pwedeng kayo na lang mag-asawa, kayo na lang mag-jowa palagi ang magkasama. Learn how to be happy with others. Okay? So, kaya mga kamamay, hayaan nyo rin sila na sumama sa kanilang mga barkada, magbigay ng oras sa iba. Ipakita nyo rin sa isang lalaki na hindi lang siya yung mundo mo. Dapat sumasaya ka rin sa iba, sa family mo, sa kaibigan mo, at sigurado ako mga kamamay, lagi kanyang iisipin. For example, mga kamamay, ngayon, nagpaalam ka sa partner mo, honey, meron kaming outing. Kasama ko yung mga friends ko. Kasama ko yung mga kamag-anak ko. So, kapag hindi siya sumama, mag-iisip na mag-iisip. Sabihin nun, sino kayang kasama ng aking partner? Sino kayang kasama mo sa oras na to? So, marami siyang iisipin. So, sa ganyang pagkakataon, mga kamamay, lagi kanyang nasa isip. Lagi kanyang iisipin ng isang lalaki sapagkat nagiging masaya ka sa iba eh. Nagkakaroon ka ng buhay. Iisipin niya na, hindi lang pala sa akin sumasaya to. Hindi lang pala ako nagbibigay ng ngiti. Kaya rin pala niyang makasurvive. Kaya rin pala niyang maging masaya kahit wala ako. So, palagi kang iisipin ng isang lalaki kapag ganyan mga kamamay. And last, huwag kang masyadong malambing. Okay? Mga girls, alam ko, oo, pag na-inlove kayo, talagang to the fullest ang pagbibigay niyo ng pagmamahal. So, to the fullest na, huwag niyo sanang ilalahat o palaging itotodo yung paglalambing sa kanila. Okay? Huwag niyo sanang masyadong i-validate, mamahalin ng isang lalaki. Sapagkat kapag kayo ay nagbibigay ng mas maraming oras, mas maraming pagmamahal, lagi kayo naglalambing, lagi kayong nagiging sweet sa kanya. So, hindi kayo isipin ng isang lalaki kapag ganyan mga kamamay. Sapagkat kampante yung lalaki na mahal nyo siya. Kampante yung lalaki na ang sweet-sweet nyo sa kanya. Kaya ngayon, ang gagawin niya, maghahanap siya ng iba. Ibig sabihin, nawawala yung challenge sa kanya. Hindi siya nag-iisip sa iyo. Kasi patay na patay ka sa kanya. Naghahabol ka sa kanya. Puro sweetness, nakakaumay din paminsan-minsan. Kaya ang gagawin niya, maghahanap siya ng iba. Ibang bagay na makakapagpa-activate ng kanyang pagiging lalaki. Sabihin, siya yung maglalambing sa iba. Kaya yung iba mga kamamay, nakikipag-usap sa iba Kaya yung iba nakikipag-chat sa iba. Kasi bakit? Kasi puro kalambing sa kanya. Hindi mo siya binibigay ng pagkakataon na siya naman yung maglambing sa iyo. So, kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung tama lamang ang paglalambing ninyo sa isang lalaki, sapat lamang, hindi sobra, at binibigyan niyo siya ng pagkakataon na siya ay maglambing din sa inyo, sigurado ko mga kamamay, isip-isipin ka ng isang lalaki at talagang mas mamahalin ka niya. Kaya mga kamamay, dito sa mundo, huwag palaging sobra. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Okay? Kasi pagka sumobra kayong mga kamamay, nauumay din po ang isang lalaki. So sweetness, pag sumobra ang tamis, nakakaumay. Kaya dapat, tama lang mga kamamay. At kapag ang asukal ay nabitin, hayaan yung sila naman ang magdagdag para makuha nila ang tamang timpla. Okay? So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang lagi kayong isip-isipin ng isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. Alam ko mga kamamay, napaka-stressful na pinagdadaanan mo ngayon kasi parang hindi na siya interesado sa iyo. Parang hindi kanya iniisip, hindi kanya kinakamusta Diba? Wala na yung sweetness. So sana mga kamamay, i-apply niyo po mga bagay na to para sa ganon, maging maayos na po ang inyong relasyon. So mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating video. For more video and love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and like mo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So paalam mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.